Tag 5 piso nga lang yung presyo ng kilo ng pakwan dito guys at harvesting na naman dahil summer season na. Kaya naman ipapakita ko sa inyo ang watermelon farm dito sa India. Sa video na ito ay makikita nyo lahat yan. Tumawag nga yung tito namin at pinapakuha nga kami ng pakwan dito sa may bukid dahil nag-harvest nga sila ngayon. Pagkarating nga namin guys ay marami-rami na nga yung nakuha nila at busy na nga yung mga aunties dito sa pagbubuhat gamit nga itong mga palanggana. Opo guys, tama nga kayo nang nakikita at hindi nga kayo namamalikmata dahil yung mga kababaihan nga dito ang siyang mga nagbubuhat at yung mga lalaki ay yung namimitas. Baligtad no? Guys, so umpisa na naman yung harvesting dito sa village namin. Meron silang watermelon, may banana, may papaya. Pero right now, watermelon yung hina-harvest nila. And papakita ko sa inyo yung mga kaganapan dito. Ayan, I have here Doc Milan. And dito guys, tingnan nyo mga babae yung mga nagbubuhat. Sobrang sisipag nga ng mga batang to guys dahil nag-aaral nga sila tuwing hapon and nagtatrabaho tuwing umaga. Usually kasi guys ay maaga talaga silang nag-harvest ng mga ganito para nga maiwasan yung sobrang init. Ang init na kasi dito sa India guys at talaga namang kapag bandang alas 2, alas 3 ay hindi ka na masyadong makakagalaw at baka nga ay mapapano pa sila. Kaya naman ay nag-uumpisa sila ng alas 6 or alas 7 ng umaga para marami nga silang ma-harvest. Kung napapansin nyo nga guys, ay nakaipon na nga sa gitna yung mga hinarvest ng mga lalaki para yung mga kababaihan ay nilalagay na lang dyan sa may palanggana nila. Sabi ko nga guys ay bigyan niya ako ng mga pakwan dyan pero ang sabi niya hindi nga magagandang quality itong mga kinukuha niya ngayon. Papakuha nga daw siya ng magandang quality doon sa pinakadulo. Kung napapansin nyo nga guys, may isang lalaki nga dito na siyang namimitas. Siya nga yung isa sa mga kalalakihan na siyang hinire ng tito namin para nga mamili kung ano na nga ba yung pwedeng i-harvest dahil usually yung harvesting kasi dito ay umaabot ng 3 hanggang 1 linggo. Isi-schedule nga nila yung pag-harvest ng mga pakwan. Minsan umaabot ng 3 araw, minsan naman 1 linggo. Depende nga kung gaano karami yung mga hinihintay pa nila na mahinog. Sabi nga ni Milan ay kakain nga kami dito sa farm para fresh na fresh. Natatawa nga ako kay Ate Jenny dito dahil balot na balot nga siya at nakalimutan nga daw niya magdala ng payong. Siyempre guys, typical na Pilipino pero alam nyo ba, last time nagpayong ako dito at tinawanan talaga ako ng mga workers kasi nga ay hindi sila normal na nakakita na nagpapayong tapos magpupunta sa bukid. Si Milan nga ay nagpa-open dito ng pakwan pero sabi ko ay parang hindi pa masyadong hinog yan. Nung pinakita nga sa amin guys, ay hindi pa masyadong hinog. At tignan nyo naman kung ano itong nakuha ni kuya. Dito kasi guys, ay binebenta nila ng ganito. Pagkatapos ay ipapasa nga sa merchant. Dahil nga fresh naming nakuha ito, ay usually kinakain nga daw ito ng 2 to 3 days or after mabenta doon sa customer. Kaya kapag naman nasa kamay na ito ng customer, ay hinog na hinog na. Ito nga guys ay literally fresh from the farm. Hinahati-hati na nga namin para nga ay matikman. It's not yet right. Go and find different one. Tare. How was it? No, Lao, you give just me. have to eat from the middle. Nice. It's sweet. Sweet siya. It's sweet in the middle. Middle mas sweet. So ayan guys, doon mula doon sa pinakadulo hanggang doon. Ayan. Nag-harvest na sila and punong-puno yan ng watermelon. So kung nakikita nyo si Doc Milan dito, ayan, cutting. Why are you cutting that ugly one, Milan? To check only. To check only. Dahil nga sobrang init na guys, ay nagpakuha na nga kami ng pakwan dito kay kuya. Pinamili niya nga kami ng mga malalaki at mga magagandang quality. Ayan guys, kapag nag-harvest sila dito ng watermelon, ang ginagawa nila ay nilalagay nila dito sa in-between. Ano ate? Ako mamimili. Ikaw mamili. Sige, mamili ka na. So ayan, nilalagay nila sa between para ay hindi na sila masyadong mahirapan sa pangangalap kung saan ba nila pepresyuhan, ganun. So I think itong mga malalaki na to, malaki yung kuha nila dito. I think ate, yung kilo ngayon, 8 to 9 rupees 8 to 9 ang kilo. Pero ang benta sa Ang bili namin dun sa surat, 20. is 20 to 25 per kilo. ito kasi farmer's price Oh. Kaya ayan. So ayun, namimili na si Ate Jenny. Nakakalungkot nga guys, sobrang dami kasing nagtanim ng mga pakwan dito sa lugar namin at sobrang baba ng kuha ng merchant.
Para nga daw sa 1 kilo na pakwan ay nakakahalaga nga daw siya ng 8 to 9 rupees o kung sa pera natin sa Pilipinas ay nasa 5 piso kada kilo. Tapos kapag ibebenta na sa mga sa mga customer, bidebenta dito ng 20 to 25 rupees o nasa mga 15 to 18 pesos. So basically yung mas kumikita lang ay yung mga merchant. Kaya ayun, nakakalungkot yung buhay ng mga farmers kasi sila yung nagtatrabaho sa inita, nagpapakapagod, nagmamanage ng lahat. Pagkatapos, ang masyadong nakikinabang ay yung mga merchant. Nyo naman, ang dami naming mga watermelon na kinuha. Ayan o, 2. So, meron pa doon sa sasakyan 5. So, siguro ihi kami ng ihi sa kakakain ng watermelon. So, Why did you choose small one so you can carry it? Oo, but what if it's too, it's very heavy. Like, Sa Pilipinas ba guys, uso na rin ba yung mga pakwan dyan at magkano nga yung bilhin nyo sa mga area nyo dyan?